Ang kwentong tampok ko sa inyo ngayon ay nangyari. Ilang dekada na rin ang nakalilipas. Nang mga panong iyon ay naging usap-usapan sa aming lugar ang biglang pagkawala ni Kumare. Lumapit na rin sa presinto ang kumpare kong Sebento upang humingi ng tulong sa mga kapulisan sa paghahanap ng nawawalan niyang asawa. Nabalitaan ko rin mula sa asawa ko na ilang gabing naglasing si Paring Binto dahil sa misteryosong pagkawala ng kanyang mahal na asawa. Alam ng mga taga-baryo kung gaano kamahal ni Binto si Anding. Nung kabataan pa nila, siya mismo ang naghabol sa babae hanggang sa mahulog din ang loob niya rito. Kinakikiligan din ng mga karamihan ang naging kwentong pag-ibig nilang dalawa. Ginagawa ni Binto ang lahat. Mapasaya lamang ang kanyang asawa. Sa katunayan ay bilang lang ang mga narinig kung naging alitan nilang dalawa. Ganyan katatag silang mag-asawa. Nang sumunod na araw, ay eksaktong napadaan si Lansaro sa bahay. Nang tanungin ko ito kung saan ito pupunta, ay maligalig naman niyang sinabi sa akin na dadalaw daw siya sa bahay ni kumpare upang kumustahin ito at makipag-inuman na rin. Nagpahintay pa nga ako kay Lansaro at sinabing sasama ako sa kanya. Maayos pa akong nagpaalam sa aking asawa na makikipag-inuman kami ni Lansaro kay Paring Binto. Hinabili na naman ako ng asawa na mag-ingat at huwag masyadong magpakalasing. Ilang kabahayan lang naman ang namagitan sa bahay namin sa bahay nila Paring Binto, kaya't madali kaming nakarating ni Lansaro. Naabutan pa nga namin si kumpare na mag-isang umiinom sa harapan ng kanilang bahay. At kung hindi pa namin siya tinawag, ay hindi nito mapapansin ang aming presensya. Napatayo pa si Paring Binto, saka kami sinalubong ni Lansaro. Agad naman naming kinumusta si Lansaro, ang kanyang kalagayan. At sinabi niyang patuloy pa rin daw na hinahanap ng mga kapulisan ang nawawalan niyang asawa. Inanyayahan pa niya kami ni Lansaro na makipag-inuman sa kanya na hindi namin natanggihan. Sabay naming tatlo na tinahak ang daan pabalik sa pwesto nito kanina. 2 malaking bote ng lambanog at dinuguang putahe ang naabutan namin sa hapag. Inom na tayo pare. Ito, kumain na rin kayo. Ako ang nagluto niyan. Ani ni kumpare Binto, kaya tinanggap namin ang basong inabot niya sa amin. Napaupo kami ni Lansaro sa bakanting bangkuan na gawa sa kahoy ng mangga. Habang nagiinuman kaming tatlo, ay nagkikwentuhan din kami at halos laman ng usapan namin ay ang tungkol sa pagkawala ni Kumare. Hanggang sa napunta ang usapan namin sa dinuguan na niluto ni kumpare. Panay papuri ang ibinato ni Lansaro sa dinuguang niluto ni Paring Binto. Kung ako ang tatanungin, ay talaga namang napakasarap nga ang dinuguang niluto niya. Hindi ko agad na ikwento sa inyo. Subalit ito kasing si Paring Binto ay dating may sariling karinderya na minsan na naging tanyag sa baryo. Ngunit sa hindi nalamang dahilan, ay bigla na lamang niyang ipinasara ang kanyang karinderya. Maraming mga tao ang nanghinayang nang ipasara niya ang kanyang karinderya dahil sa sobrang sarap ng mga putahing binebenta na mismong si Paring Binto ang nagluto. Kain lang kayo ng kain. Merong pang natira doon sa kaldero. Ani ni Paring Binto. Napatigil lang ako sa pagkain nang makaramdam ako ng pagtawag ng kalikasan. Kagad akong napatayo at nagpaalam kay Paring Binto na makikigamit muna ako ng banyo nila. Sinabihan pa niya ako na bumalik kaagad at kung maaari raw ay kunin ko rin ang isa pang bote
ng lambanog na nakatago sa aparador nila sa sala. Hindi iyon ang unang beses na nakapasok ako sa bahay ni Paring Binto. Kaya alam ko na ang pasikot-sikot sa kanilang bahay. Narating ko ang banyo nila at nang magawa ko ang dapat kong gawin, ay dumiretso ako sa kanilang sala. Kagaya ng habili ni Paring Binto, kinuha ko mula sa loob ng kanilang aparador ang isang bote pa ng lambanog na naroon sa loob. Papalabas na sana ako nang bigla kong naalala na konti na lang pala ang natira sa dinuguan na aming pulutan sa labas. Kaya't naisipan kong kumuha na rin ng dinuguan sa kusina para hindi na maabala pa mamaya si Paring Binto sa pagkuha ng aming pulutan. Hindi naman siya magagalit dahil noong nagiinuman kami ay ako rin paminsan-minsan ang kanyang inuutusan na kumuha ng pulutan kay Kumare. Nang makarating ako sa kusina, ay kagad akong kumuha ng plato at saka lumapit sa lamesa kung saan nakalagay ang kaldero. Hindi ko mapigilan na matakam habang binubuksan ko ang kaldero. Kumuha pa ako ng sandok at saka hinalo ang dinuguan na nasa loob ng kaldero. Ngunit agad din akong natigilan nang iangat ko ang sandok. Ang isang pahugis tenga ang aking nasilayan. Nung una ang buong akala ko ay namalikmata lamang ako. Ngunit nang mahawakan ko ang bagay na aking nakita at hugasan ay doon ko nakumpirma na tenga ng tao ang nakita ko sa loob ng kaldero na nakahalo sa dinuguan. At ang mas nakakadiri pa ay may suot pang hikaw ang tenga na aking nakita. Nang dahil sa pandidiri ay hindi ko mapigilan ang masuka. Sa isang iglap ay biglang bumaligtad ang aking sikmura. Suka ako ng suka. Hindi ko rin mabilang kung ilang beses ba akong napamura. Ni hindi ko man lang naramdaman na nabitawan ko na pala ang sandok at tenga na aking hawak. Nang mahimasmasan ako ay muli kong sinuri ang tengang nasa sahig. Nang mga sandaling iyon ay maraming katanungan ang pumasok sa aking isipan. Upang masagot ang lahat ng iyon, binalikan ko ang kaldero. Saka ito muling hinalungkat. At doon ko napagtanto na hindi lamang pala tenga ng tao ang naroroon. Dahil may mga mata at ilang daliri ang nakahalo sa dinuguan. Kakasuka ko lang, ngunit dahil sa aking nasaksihan, ay muli na naman akong napasuka. Bigla na lamang akong kinilabutan. Hindi ko na nga hiniwaan at nilagyan ng kalamansi ang putaheng iyon. Ngunit gano'n na ang aking nasaksihan. Paano pa kaya kung nilagyan ko pa ito? Muli kong naalala ang mga kilabot at kababalagan sa nangyari sa aming baryo. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Hindi sa nambibintang ako. Subalit hindi posible na may kinalaman si Paring Binto sa mga krimeng nagaganap. Dahil na mga panahong iyon, ay iyon din ang mga panahon na bukas pa ang kanyang karinderya. Nang dahil sa isiping iyon, at mga impormasyon na aking natagpi-tagpi, ay doon nabuo ang idea mula sa aking isipan na baka aswang si Paring Binto. Muli kong naalala ang balitang biglang pagkawala ni Kumare. Napaayos ako ng tayo at iginala ang aking paningin sa kabuuan ng kusina nang biglang nahagip ng aking paningin ang nakatayong refrigerator. Sa hindi malaman na dahilan, ay bigla akong kinutuban. Nagmamadaling nilapitan ko ito at binuksan. Ngunit gano'n na lamang ang aking pagkabigla nang tumambad sa akin ng isang putol na ulo at isang taong sobrang pamilyar sa akin. Si Andeng, ang aking kumare na nawawala.
Sa halip nakaramdam ng takot ay sumiklab ang galit at pagkamuhi sa buong pagkatao ko. Hindi ko man kadugo si Kumari, ngunit kinikilala ko naman siya bilang tapat na kaibigan. Kaya hindi siya dapat nalagay sa ganoong sitwasyon. Sa sobrang bilis ng pangyayari, ay namalayan ko na lamang ang aking sarili na hinahabol ng itak si Paring Binto ng mga sandaling iyon at tumatakbo palayo sa akin. Ni hindi ko matandaan kung saan ko nakuha ang itak na iyon. Lumapit ka sa akin. Napakahayop mo. Isa ka palang aswang. Anong ginawa mo sa asawa mo? Humanda ka. Papatayin kitang aswang ka. Galit kong sigaw habang hinahabol si Paring Binto na patuloy pa ring tumatakbo. Ngunit ilang saglit pa ay bigla na lamang naging anyong aso ito bago tuluyang naglaho sa aking paningin. Napatigil lang ako katatakbo nang tuluyang mawala sa aking paningin si Paring Binto at doon ko lang napagtanto na marami palang mga tao ang nagkalat sa paligid. Kagad nila akong nilapitan at tinanong kung ano ang mga nangyayari. Kaya't naikwento ko sa kanila ang mga nadiscover ko sa pagkatao ni Paring Binto. Katulad ko ay halos hindi rin makapaniwala ang mga taong nakarinig dahil sa aking sinabi. Nang gabing iyon ay lumapit kami sa awtoridad at humingi ng tulong. Agad naman silang gumawa ng aksyon at hinalughog ang bahay ni Paring Binto. At doon namin nalaman na maraming bangkay pala ang nakabaon sa kanyang bakuran. Doon din nakumpirma na ulo nga ni Kumari ang nakita kong pugot na ulo sa loob ng refrigerator. Nang malaman iyon ni Lansaro, ay nasuka rin ito dahil sa labis na pandedere, lalo na sa isipin na si Kumari ang ginawang dinuguan ni Paring Binto at ginawa naming pulutan. Animoy kasing bilis ng kidlat na kumalat ang balita sa aming baryo tungkol sa tunay na pagkatao ni Paring Binto. Ilang buwan din ang inilaan ng mga kapulisan upang mahanap ang aming kumpare. Ngunit bigo silang mahanap ito hanggang sa tuluyan silang sumuko. Walang may nakakaalam kung saan pumunta ang aming kumpare. Kasabay ang paglaho niya ay ang paglaho rin ng mga kababalaghan na nangyayari sa aming lugar. Hanggang sa kasulukuyan ay halos hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa ni Paring Binto ang bagay na iyon sa babaeng minsan na niyang minahal ng sobra. Ganun talaga siguro ang buhay at pag-ibig. Hindi lahat nananatili dahil lahat ng bagay ay nagbabago rin at kasama na roon ang ating damdamin. Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, darating din ang araw na magagawa mo itong saktan. Hindi lahat ng tao ay mapapagkatiwalaan at hindi lahat ng mapapagkatiwalaan ay tao. Hanggang sa kasulukuyan ay halos hindi pa rin ako makapaniwala na minsan na naming naging pulutan ang aming kumare.